Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, ating tatalakayin ang mga mahalagang kagawaran sa ilalim ng sangay ng ehekutibo o Office of the President. Ang mga kagawarang ito ay responsable sa pagpapatupad ng mga batas, programa at proyekto ng pamahalaan upang matiyak ang kaayusan at kaunlaran ng ating bansa. Layunin ng ulat na ito na maipaliwanag ang mga pangunahing tungkulin ng bawat kagawaran, kung paano sila nakakatulong sa mamamayan at kung sino ang mga namumuno sa kanila sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit, ano nga ba ang executive branch o tanggapan ng mga pangulo? Dito, ang executive branch o sangay ng ehekutibo ay isa sa tatlong pangunahing sangay ng pamahalaan ng Pilipinas, kasama ang lehislatura o tinatawag na legislative, at hudikatura naman sa Ingles ay judiciary. Ang pangunahing tungkulin nito ay ipatupad ang mga batas na ipinasa ng Kongreso na tiyakin ng maayos na nagpapatakbo ng gobyerno at tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Ang executive branch ay pinamumunuan ng Pangulo ng Pilipinas na nagsisilbing puno ng estado at puno ng pamahalaan. Siya rin ang Commander-in-Chief na Sandatang Lakas ng Pilipinas o tinatawag na AFP at may kapangyarihang magdala ng mga opisyal sa iba't ibang kagawaran at ahensya ng gobyerno. Pangalawa, ano naman ang mga kagawaran sa ilalim ng executive branch at ano ang kanilang pangunahing tungkulin? Una, ang mga kagawaran sa ilalim ng sangay ng ehekutibo ay may kanya-kanyang papel sa pagseserbisyo sa mamamayan. Narito ang ilan sa mga pangunahing kagawaran at ang kanilang mga responsibilidad. Ang mga pangunahing kagawaran at ang kanilang gawain, una sa Department of Agriculture at tinatawag na DA, dito nangangalaga sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Sinusuportahan ang mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng teknolohiya, pautang, at mga programa. Tinitiyak ang seguridad sa pagkain sa bansa. Pangalawa naman ay ang Department of Education or DepEd. Dito, namamahala sa sistema ng edukasyon mula sa kindergarten hanggang senior high school. Dito sinasugurong dekalidad ng edukasyon ng mga kabataan. Nangangasiwa sa pagpapatayo ng paaralan, pagsasanay ng mga guro, at pagpapaunlad ng kurikulum. Pangatlo naman ang Department of Health o tinatawag na DOH. Dito naman, responsable sa kalusugan ng mamamayan. Nangangasiwa din ito sa mga pampublikong ospital at sentrong pangkalusugan. Isa rin dito ay nagpapalaganap ng mga programa sa pagbabakuna, nutrisyon at pangangalaga sa kalusugan. Pang-apat naman ay ang Department of Justice o tinatawag na DOJ. Nangangalaga sa hustisya at pagpapatupad ng batas. Kasama na rin dito na pinamamahalaan ng mga ahensya tulad ng National Bureau of Investigation o tinatawag na NBI at Immigration or BI. Tumutulong sa pagsugpo ng krimen, kawalian ng human trafficking. Panglima, meron tayong tinatawag na Department of National Defense or DND. Dito naman responsable sa seguridad at protection sa bansa. Nangangasiwa sa Armed Forces of the Philippines or tinatawag na EFP upang tiyakin ang pambansang seguridad. Nakikibahagi sa mga relief at rescue operations sa panahon ng sakuna. Ang pang-anim naman natin ay Department of Public Works and Highways or tinatawag na DPWH. Dito nangangasiwa sa pagtatayo, pagkukumpuni at pagpapanatili ng pampublikong infrastruktura tulad ng kalsada, tulay at flood control systems. Isa sa mga pangunahing ahensya na tumutugon sa pagsasaayos ng mga lugar na nasalanta ng kalamidad. Pang-pito naman ay tinatawag nating Department of Transportation o tinatawag na DOTR. Dito na mamahala sa mga pampublikong transportasyon, kabilang ang mga tren,
bus, jeep, at paliparan. Tinitiyak nito ang ligtas at espesyenteng transportasyon sa buong bansa. At ang pangwalo naman natin ay Department of Social Welfare and Development o tinatawag nating DSWD. Dito nangunguna sa pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap, matatanda, kababaihan, at mga batang nangangailangan ng kalinga. Dito may programang Pantawid Pamilyang Filipino Program o tinatawag nating 4Ps upang suportahan ang mga pamilyang nasa laylayan ng lipunan. At ang pangsyam naman natin ay Department of Trade and Industry o tinatawag nating DTI, sumusuporta sa negosyante at nangangasiwa sa pangangalakal sa loob at labas ng bansa. Tinutulungan ang mga maliit na katamtamang negosyo sa mamamagitan ng pautang at pagsasanay. At ang pangsampo naman natin ay Department of Labor and Employment o tinatawag nating DOLE. Dito naman nangangasiwa sa kapakanan ng mga manggagawa. Tinitiyak ang maayos na ugnayan ng employer at empleyado at ang pagsunod sa labor laws. At marami pang kagawaran na may kanya-kanyang tungkulin sa pagpapatakbo ng bansa. Ang ating pangatlong katanungan naman ay sino ang mga kasalukuyang kalihim ng bawat kagawaran? Ang bawat kagawaran ay pinamumunuan ng isang kalihim o sekretary na hinirang ng Pangulo. Ang kanilang tungkulin ay tiyakin ang maayos na pagpapatakbo ng kanilang departamento. Narito ang ilang halimbawa ng kasalukuyang kalihim. Maaring magbago depende sa administrasyon. Tulad ng nabanggit ko kanina sa DA, DepEd, DOH, DOJ, DND, DPWH, at DOTR. At ang panghuli naman ay ang DSWD. Dito, tinitiyak ang mga pangalan ng mga kalihim ay napapanahon bago gamitin ang ulat na ito. At ang ating pang-apat na katanungan, paano nakakatulong ang mga kagawaran sa ating pang-araw-araw na pamumuhay or sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang bawat kagawaran ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng ating buhay. Halimbawa, kung ikaw ay magsasaka, ang DA ay nakakatulong sa iyo sa pamamagitan ng suporta sa agrikultura. Kung ikaw ay isang estudyante o guro, ang DepEd ang nangangasiwa sa kalidad ng iyong edukasyon. At kung may problema ka sa trabaho, ang DOLE ang may mga programa upang tiyakin ang patas na pagtrato sa mga manggagawa. Kung may sakuna o kalamidad, ang DSWD at DND ang tumutulong sa pagbibigay ng relief assistance. Sa ating pangwakas, ang mga kagawaran sa ilalim ng sangay ng ehekutibo ay may mahalagang papel sa pagpapatakbo ng ating bansa. Ang kanilang tungkulin ay tiyakin ng ating ekonomiya, edukasyon, kalusugan, seguridad at iba pang mahalagang aspekto ng pamumuhay ay maayos na naisasakatuparan. Sa pamamagitan ng mahusay na pamamahala ng mga kagawaran na ito, nagiging mas maunlad at mas ligtas ang ating bansa. Sana ay may natutunan kayo sa ating ulat ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig.